Good day everyone! Today, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-troubleshoot ng GCash kung hindi kayo makapag-send ng money. So, ito yung mga nagpa-pop out na message. Kung ito yung mga nare-receive nyo, don't worry dahil meron tayong solution. Okay, maglalagin na ako sa aking GCash. And pupunta na agad ako dito sa may send para mapakita ko na sa inyo yung solution. So, tap natin yung send. And dito, isi-select lang natin express send. Now, mag-i-input lang ako ng amount kung magkano nga ba isi-send ko. And titingnan natin kung meron magpa-pop out na message. Kasi kanina sinubukan ko mag-send ng money pero ayaw talaga mag-send. And hindi ko na screen record. So, today sabi ko gagawin ko tutorial to para makatulong naman ako sa inyo. And by the way, for protection na nga lang din natin, if ever na magkamali tayo ng send, pwede natin i-protect yung ating papadalang pera. Meron dito additional 30 pesos para in case na mamali tayo, pwede natin mabawi yung ating pinadala. Anyway, so dito, tatap na natin yung next and pwede rin kayong mag-add dito ng message. So yung sa akin nilalagay ko dito ay pang merienda. Ayan, tapusin nyo na hanggang dulo mga kabomboms para hindi na kayo maghahanap pa ng panibagong video sa YouTube. So now, next. Check na natin yung box na I confirm that the details are correct. And now, we can try to send this amount. Now, ayan na, nagpakita na itong message na something went wrong. So, hindi naging successful yung ating transaction kasi hindi siya nag-proceed. Now, pag inulit lang natin or tinap natin yung OK, pwede naman nating hintayin kung gagana na ba talaga. Pero kung meron ulit mag-pop out na message, tatry natin ulit ha. Tap ko muna yung OK. So, ayan. Oops, check your internet connection and try again. Pero okay naman yung internet connection ko. Sure ako dyan. So, now, pag ganito talaga yung lumalabas at ayaw talaga mag-proceed yung ating transaction, ang gagawin natin, back tayo dito. And tatry lang natin ulit. So, tingnan nyo kung enough ba yung balance nyo, pero kung sakto naman and hindi naman talaga nag-proceed yung ating transaction, ibig sabihin kailangan natin gawa ng paraan itong problem na na-encounter natin. So, una, uulitin lang natin, tap ulit natin express send, lagay natin dito yung number ng papasahan natin, then kung magkano ba yung amount, pero this time, yung amount na ilalagay natin is babawasan natin. For example, 500, pwede mong hatiin sa dalawa yan or buwasan mo lang ng piso. So you can see, 499 na lang ipapasok ko. Kung kanina, napansin nyo, 500 pesos yan. Pero ngayon, binawasan ko ng piso. And here, input na natin OTP. Tingnan natin kung gagana na ba to. Don't worry mga kabomboms, pag hindi pa rin to nag-proceed, meron pa tayong isang tutorial kung paano ba natin ito troubleshoot yung mismong GCash app. Kasi minsan kapag ganito nagkakaroon ng problem dito sa may GCash app, meron tayong mga step by step na kailangan gawin. Pero 99% gumagana na to once na binawasan mo yung amount na isi-send mo. Now, tap na natin yung submit. And mga kabomboms, huwag niyo palang kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Ayan, so, tada! So, makikita natin, ito na yung ating receipt. So, ibig sabihin, naipadala na natin yung ating pera. Successful yung ating transaction.